araw sa inyong lahat at magandang araw din sa ating napakagandang guro. Ako nga po pala si Binibining Eileen Forcadilla, ang unang mag-uulat sa pangkat-4. At ang ating paksa ngayon ay ang mga punimang suprasegmental. Bago ang talakayan, aalamin na muna natin ang ibig sabihin ng punimang suprasegmental at ano ang pinagbubuhatan ng salitang ito upang lubos na maunawaan natin ang aralin. Ang ponema ay tumutukoy sa anumang unit ng mga tunog o pagbigkas ng taglay ang kahulugan, samantalang graphemes naman ang tawag sa pagsulat ng salita, ayon sa tuntunin ng asimilasyon. Ang mga ponemang suprasegmental ay tumutukoy sa mga makahulugang unit ng tunog na karaniwang hindi tinutumbasan ng mga salita sa pagsulat. Kapag sinabi nating ponema, ito ay nangangahulugang makabuluhang pag-aaral ng tunog. May mga punimang nagtataglay ng mga likas na katangian, tinatawag na prosodic o suprasegmental. Tinatawag iyong mga punimang suprasegmental tulad ng tono o intonasyon, haba o diin, at hinto o antala. O sa maikling paliwanag, ito ang mga makabuluhang tunog na hindi tinutumbasan ng letra, sa halip ay sinasagisag ito ng notasyong phonemic upang mabanggit ang paraan ng pagbigkas. May tatlong uri ng ponemang suprasegmental. Ito ay ang tono, intonasyon, haba o diin, hinto at antala. Yun ang sinabi ko kanina. Ang una kong itatalakay ay ang tono o intonasyon. Ang tono o intonasyon ay ang taas-baba na inuukol sa pantig ng isang salita o pangungusap upang higit na maging malinaw ang pakikipag-usap ng bawat tao'y may kanya-kanyang paraan ng pagbigkas, ngunit may kinakailangan ding norm sa pagsasalita upang higit na maiparating ang mensahe ayon kay Gonzales, 1,992. Ibig sabihin, ito ang pagtaas at pagbaba ng tinig na maaaring maghudyat sa kahulugan ng isang pahayag o salita. Parang musika ang pagsasalita ng may tono na may bahaging mababa, katamtaman at mataas. Karaniwang nagsisimula sa level 2 ang intonasyon ng mga pangungusap. Aabot ito sa level 3 kapag ang pahayag ay nagtatanong at level 1 kapag ay karaniwang pagpapahayag lamang. At upang maunawaan ninyo ang tono o intonasyon ay magbibigay kami ng halimbawa. Ang magbibigay ng halimbawa ay si Binibining Claire ang magpapatuloy nito. Ito ang mga halimbawa sa inotasyon at makabuluhang pattern sa pagsasalita. Nagpapaliwanag ang guro kanina. Patanong. Mga patanong na halimbawa. Kanina? Teacher pala kayo? Nagpapaliwanag ang guro? Nasaan ka ba? Pakiusap. Mga pakiusap na halimbawa. Tulungan ninyo sa pamamagitan ng panalangin. Kumain kayo. Padamdam. Mga padamdam na halimbawa. Masarap. Sariwa ang mga isda. Ang pag-aaral ng mga mahahalagang unit ng tunog o ponema ay binubuo ng mga segmental at suprasegmental. Ang suprasegmental ay pag-aaral ng diin, pagtaas o paghaba ng tinig at hinto. Diin, ito ay ang bigat ng pagbigkas ng pantig na maaaring makapagpaiba sa kahulugan ng salita, maging ang mga ito man ay magkapareho ng baybay. Halimbawa, hapon, malumanay ang pagbigkas at may diin sa unang pantig. Hapon, mabilis ang pagbigkas at may diin sa ikalawang pantig. Gagamitin ko ito sa pangungusap. Hapon ipagdiriwang ang kaarawan ni Ella. Hapon ang ama ni Ella. Talakayin naman natin ang haba o pag-ikli ng pagbigkas. Paghaba o pag-ikli ng pagbigkas ng nagsasalita sa patinig ng isang pantig sa salita.
maaaring gumamit ng simbolong tuldok para sa pagkilala sa haba. Halimbawa, bukas, na ang ibig sabihin ay susunod na araw. Bukas, ang ibig sabihin ay hindi sarado. Gagamitin ko ito sa pangungusap. Bukas, bukas ng hapon, gaganapin ang kaarawan ni Ella. Bukas, bukas ang pinto ng silid ni Ella. Sinasabing syllable time ang Filipino batay sa Tagalog na buhat sa angkang malayo. Sinasabi namang stress time ang Ingles buhat sa angkang Indo-Europero ay isang phylum ng ilang daang magkakaugnay ng mga wika at dialekto. Sa Filipino, hindi dami ng diin ng taluntod ang pinibilang kundi pantig. Halimbawa na lamang ng tula ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na tulong kundiman. Tunay ngayon umidyaring dilat puso, sintay umiibig, tunay tuway lumalaya. Tula ni Santiago noong 2003. Break, break on thy code, Greystones, OC. Sapagkat stress time ang wikang Ingles, ang tagal ng pagbigkas sa unang taludtod ay kasintagal din ng pagbigkas sa ikalawang taludtod na binubuo ng pitong pantig. Sa kung mapapansin nyo, magkaiba yung haba na ginugugol natin sa pagbigkas sa Ingles kumpara sa ginugol natin sa pagbigkas o haba ng pagbigkas sa Pilipino. Magkaugnay ang haba at diin sa pagbigkas ng mga salita dahil may mga salita na kasama ng diin ng pantig ng salitang binibigkas. Nagkakaroon ng paghahaba kung saan matatagpuan ang diin ng salitang binibigkas. Halimbawa, sama, to come along with. Kasama, companion. Kasama, tenant. Bukas, tomorrow. Bukas, open. Yung kung mapapansin nyo na alam nyo naman na kung paano nagbabago yung kahulugan ng bawat salita. Depende sa kung paano natin bibigkasin or bigkasin ang haba o diin sa bawat pantig ng isang salita. Sa inyong lahat, magandang hapon ma'am. Ako nga pala si Rosinda Kundi Antolin at ito po ang aking report. Notasyon ponimiko. Ito ang simbolo sa pagsulat na kakitaan ng paraan ng pagbigkas. Kung hindi sa katinig nagsisimula ang pagsulat ng salita, nagsisimula ito sa question mark at kung hindi naman nagtatapos sa katinig, nagtatapos ito sa question mark O or H. Batay sa paraan ng pagbigkas, ang tuldok ay nangangahulugang paghaba ng patinig. Mga halimbawa, pako, ang ibig sabihin ay nil. Pako, ang ibig sabihin ay fern. Tubo, ang ibig sabihin ay pipe. Tubo, ang ibig sabihin ay sugarcane. Paso, ang ibig sabihin ay flower pot. Paso, ang ibig sabihin ay overdue. Halimbawa, aso, dog, aso, o smoke, gabi, root crops, yung kinakain, gabi, night, yung sa gabi, buhay, o alive, buhay, life. Sa loob ng salitang magkasunod, ang patinig ay nagkakaroon ng patanong sa pagitan ng mga ito. Halimbawa, kaibigan o friend, kaibigan, sweetheart, kalayaan, freedom, pagtitiis, suffering. May mga salita na magkapareho ng salita pero magkaiba ng kahulugan. Ang tala o hinto. Ito ay ang saglit na pagtigil sa ating pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng nais ipahiwatig.
o ipabatid sa kausap. Upang maipakita sa puntong ito ang hinto o antala, ginagamit ang simbolong hashtag, subalit sa pagsulat, ang mga bantas na kumakatawan dito ay maaaring kuwit, tutuldok, tuldok-tuldok, itbp. Para sa akin, madali nating malalaman ang isang pagsasalita kung may simbolo ito. Katulad na lamang dito sa antala o hinto, may ginagamit siyang simbolo na hashtag. At kung sa pagsulat naman ay ang kumakatawan dito ay kuwit, tutuldok, tuldok-tuldok, itbp. Ginagamit ito upang madaling malaman kung ito ba ay antala o hinto. Ito naman ang mga halimbawa ng antala o hinto. Kung napapansin ninyo, sa bawat halimbawa ay may mga number sign, pound sign, o pwede ring hashtag na ginamit upang maimungkahi ang paghinto sa bawat salita. Ito rin ang nagpapahiwatig na may nagaganap sa puntong ito na may nagaganap na paghinto o antala. Unang halimbawa ay hindi pula. Kung mapapansin natin, ang number sign ay nasa hulihan ng salitang pula, na ibig sabihin ay diretso ang pagkabigkas nito. Simpleng hindi pula. Ang hinto ay nagaganap sa hulihan ng salitang pula. Gayunpaman, dahil sa antalang ginamit, mas naiintindihan natin ang nais ipahiwatig ng nagsasalita, na ang ibig sabihin niya ay hindi pula ang gagamiting kulay. Sa pangalawang halimbawa, ginagamit pa rin ang mga salitang hindi pula. Ngunit kung mapapansin natin, ang antala ay nagaganap pagkatapos ng salitang hindi at pagkatapos ng salitang pula. Sa ganitong paraan, dahil nabago ang paggamit ng antala, maaaring mabago rin ang nais ipamungkahi ng nagsasalita. Kung napapansin natin, sa unang halimbawa ay diretso ang pagkabigkas, hindi pula. Dito naman sa pangalawang halimbawa ay kailangan mong gamitin yung dalawang hinto. Kaya hindi pula. Siguro ang nagsasalita ay may dalawang pinagpipili ang kulay. Kaya ang imunumungkahi nitong hindi yung isang kulay, kundi pula ang gagamitin. Sa pangatlong halimbawa naman, kung basahin natin ay hindi siya si Ginoong Carlos. Ang antala o hinto ay nagaganap sa hulihan ng pangungusap. Kaya kung basahin natin ay katulad lang ng unang halimbawa. Diretso, simple lang ang ibig sabihin ng nagsasalita. Hindi siya si Ginoong Carlos. Sa pang-apat na halimbawa, ang antala o hinto ay magaganap pagkatapos ng salitang hindi at pagkatapos ng salitang Carlos. Kaya, ang pagkabigkas nito ay hindi siya si Ginoong Carlos. Sa puntong ito, siguro may tinatawag ng ibang pangalan kay Ginoong Carlos. Kaya ang nagsasalita ay pinapaliwanag niya na hindi iyon ang pangalan, kundi siya si Ginoong Carlos. Dahil nga ang antala ay ginagamit pagkatapos ng salitang hindi at pagkatapos ng salitang Carlos. Yun yung halimbawa ng pang-apat. Dumako naman tayo sa ikalimang halimbawa. Ganon pa rin ang pangungusap na ginamit, hindi siya si Ginoong Carlos, ngunit makikita natin na bago ang paggamit ng antala o hinto. Ang antala ay makikita pagkatapos ng salitang siya at pagkatapos ng salitang Carlos. Kaya naman ang ibig sabihin nito ay magbabago rin. Ang pagbigkas nito ay hindi siya si Ginoong Carlos. Ang ibig sabihin na nagsasalita, siguro may dalawang tao na pinaghahambing o pinaghahambing si Ginoong Carlos at yung isang tao. Kaya sinasabi nagsasalita, iminumungkahin niya at ipinapaliwanag din niya na hindi yung isang tao,
kundi si Ginoong Carlos. Kaya dito, mas maiintindihan natin ang ibig sabihin ng nagsasalita, hindi dahil sa pagbigkas niya, kundi dahil sa paggamit ng hinto at antala. Mas pinapaliwanag nito ang ibig sabihin ng nagsasalita para mas maiintindihan ng kanyang kausap. Ito ang importansya o ito ang kahalagahan ng paggamit ng antala o hinto. Kung mapapansin natin sa 5 halimbawa, kahit magkapare-pareho lang o magkatulad ang mga ginamit na pangungusap o mga salita, sa tulong ng antala o hinto, nagkakaroon ito ng mga panibagong ibig sabihin sa pagbigkas at ibig sabihin sa pagsasalita. At iyon ang mga halimbawa sa paggamit ng antala o hinto. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y naintindihan ninyo ako at meron kayong natutunan.